No! Bitawan niyo ako! Tulong! Tulungan niyo po ako! Humahagulgol na ako dahil pakiramdam ko wala ng boses ang gustong lumabas sa lalamunan ko. Parang unti-unti nang nauubos ang lakas ko. I'm sorry if Kuya failed to protect you, Princess. I'm so sorry, baby. I'm so sorry. Bulong nito sa akin. Dama kong kalungkutan sa boses niya. Sa muling pagyakap niya sa akin, doon ko naramdaman ang pagkalma ng kalooban ko. Hindi man siya maalala ng isipan ko, ngunit nadarama naman siya ng puso ko. His hug is familiar. Ang init ng yakap niya ay parang nagbabalik sa aking alaala. Kuya? Parang may kumislot sa puso ko nang tinawag ko siyang kuya. The feeling is so familiar to me. My heart recognized him. Kuya kita? Yes, Princess. Si Kuya Nate ito. Marahan itong lumayo sa akin nang maramdaman niyang kumalma na ako. Hinawi niyang mga buhok kong nakatabon na sa aking muka at masuyo niyang hinalikan ng noo ko. Nang tumingin ako sa mga mata niya, nakita kong pag-uunahan ng mga luha dito. Kaya hindi ko na rin napigilan ang muling pag-iyak. Biglang bumuhos ang alaala ko nung kabataan ko. Ang mga alaala ko kasamang nag-iisa kong kapatid. Ang matalik kong kaibigan. Si Kuya Nathan ko. Hindi ko man maalala ng lubusan, pero alam ng puso ko na siya ang kapatid ko. I don't know how to react right now. I still can't believe that I'm looking at the boy in my dream. My brother, my best friend, my protector, my Kuya Nathaniel. Kuya, inangat ko ang aking kamay para hawakan ang mukha niya. I want to make sure that I am not just dreaming, and this person in front of me is real. I don't want to blink dahil baka pagpikit ko bigla na lang siyang mawala sa aking harapan. Kinurot ko pang braso ko para makasigurong gising ako. Nakaramdam ako ng sakit. Uulitin ko pa sana pero pinigilan niya na ako. Don't hurt yourself, Princess. You're not dreaming. Sabi niya habang hawak ang dalawang kamay ko at malambing na nakatingin sa akin. Kuya Nathan? Kuya Nat ko? Paniniguro ko pa. Halos hindi ko na rin makita ng maayos ang mukha niya dahil sa namumuong luha sa mga mata ko. Yes, Princess. I'm your Kuya Nate. Your Kuya Nat. Your Kuya Nathan as you used to call me. Kumurap ito at muli na namang may pumatak na luha sa itim niyang mga mata. I'm sorry, Princess. Kung hindi ka naligtas ni Kuya. But I swear to God, hinanap kita. Baby, hinanap ka ni Kuya. Walang araw na hindi ko hiniling na matagpuan na kita. All my life, I've been blaming myself sa pagkawala mo. Humahagulgol na sabi nito. Kasalanan ko lahat, Natalia. Kung sana hindi kita pinabayaan, hindi mo mararanasan lahat ng to. Parang piniga ang puso ko sa nakita kong sakit sa mga mata niya. I feel so guilty thinking that my family abandoned me. That they forgot about me. All along my brother is blaming himself kahit wala naman siyang kasalanan sa pagkawala ko. Kung hindi lang sana ako nagpumilit na bilhan niya ako ng ice cream ng araw na yon, hindi sana ako mawawala sa kanila. Kasalanan ko din dahil napakatigas ng ulo ko. Kung sana hindi kita iniwan, hindi ka mawawala sa amin. Ilang taon ako nabuhay na parang pinapatay sa araw-araw. Dahil sa tuwing pumipikit ako, ikaw ang nakikita ko. Kung ano nang nangyari sa'yo, kung kumakain ka ba ng maayos. Gusto ko nang sumuko pero alam kong buhay ka pa. Dama ng puso ni Kuya na buhay pa ang baby bunso ko. Iniisip ko kung sana isinama na lang kitang bumili ng ice cream, hindi ka nakuha sa amin. I'm sorry, Princess. Pinagsisihan ni Kuya na hindi kita naprotektahan. Dama ko ang kalungkutan at pagsisisi sa boses ni Kuya. Kaya inilahad ko ang mga kamay ko para mayakap ko siya. I miss you, Kuya. Kung sana naalala ko agad kung sino ako. Sana matagal na akong nakabalik sa inyo. It's not your fault, baby. You're too young para maranasan lahat ng ito. But I promise that it won't happen again. Mamamatay muna ako bago kanila makuha ulit sa amin. Nanatili kaming magkayakap hanggang sa gumaan ang dibdib ko. Marami man ang nangyari sa akin sa araw na ito.
Ipinagpasalamat ko pa rin na natagpuan ko ng kapatid ko. Kung ano man ang nangyari noon, wala na kaming magawa pa dahil tapos na ito. At hindi na namin pwedeng baguhin pa. Ang pwede na lang namin gawin ngayon ay bumawi. Bumawi sa mga panahong nasayang namin. Sa mga panahong pinaglayo kami ng tadhana sa isa't isa. Babawi ako sa'yo, bunso. Kuya will do everything for you, Natalia. Pagbabayaran nilang pang-aapi nila sa isang Natalia Divina Castillo. That I promise. My mom and dad is full of rage after knowing what happened to me for the past 14 years, that I'm away from them. Kuya Nathan remained quiet, but I know deep inside galit na galit ito. Kitang-kita kong pag-iigtingan ng mga panga niya habang ikinukwento ko sa kanilang mga nangyari sa akin. I told them everything simula kung paano ako namuhay kasama sina Chong at Chang. Ang pagiging labandera ko, ang pagpasok ko bilang katulong sa mga bilyarama, hanggang sa kung paano ako inapi ni Stella, kung paano ako muntik mamatay nung tinulak niya ako sa pool dahil hindi ako marunong lumangoy, hanggang sa pagtira ko sa kondo ni Dave nung iniligtas niya ako. Ang pagkakatunton sa akin ni Chong at ang pagpapalayas at pagpapahiya sa akin ni Madam Valerie sa harap ng maraming tao. Muntik pang mahimatay si Ma'am nung matapos kong ikwentong lahat ng sakit na pinagdaanan ko. Bigla na lang itong nanlambot at nahirapang huminga. Mabuti at napansin agad ito ni Dad, kaya nakatawag agad ng doktor para ma-check siya. Lahat binahagi ko sa kanila maliban sa namagitan sa amin ni Dave. Pero alam ko naramdam ng kuya kong inilihim kong tungkol sa amin ni Dave. Hindi ko binanggit sa kanilang ugnayan namin dahil wala na din naman itong silbi dahil ikakasal na siya kay Stella. Dama kong kirot sa puso ko pero kailangan ko siyang kalimutan gaya ng paglimot niya sa akin. I don't know what's their plan. Ang tanging hiling ko lang sa kanila ay ilayo ako dito. Gusto kong kalimutan ang lahat ng sakit na aking naranasan sa murang edad ko. I want to forget everything. Everything including him. My family decided to bring me to US to fully heal myself. Kuya Nate decided to come with me together with my mom and dad. Mananatili muna ako dito ng ilang araw at lilipad na kami ng family ko doon. Everything about me is kept secret. Walang makakapasok na iba sa room ko dito sa hospital kung walang pahintulot ni na kuya. Even the doctors and nurses who's attending my needs ay may kasamang escort. Napag-alaman kong sa hospital pala na pagmamayari ng pamilya namin ako nakakonfine. Pinakiusapan ko silang ilihim ang lahat ng tungkol sa akin hanggang sa maging ayos na ang lahat. Hanggang sa kaya ko nang harapin ang mga taong nanakit sa akin. Napag-alaman kong partner ni Kuya si Gaiden sa negosyo at alam niya rin na kapatid nito si Dave. Kaya pala hindi ko makontak si Gaiden dahil nasa mission ito ngayon. Hindi ko na tinanong dahil wala din naman na akong pakialam. Lahat ng may kinalaman kay Dave ay gusto kong kalimutan. Kahit pa si Gaiden. Pinakiusapan ko si kuya na wag akong banggitin kahit sa kanya. Ngayon ko lang din naalala na doktor pala si mom habang si dad naman ay businessman. Sabi ni kuya, our family owns some of the biggest hospitals in and outside the country. Not only that, our family owned hotels and resorts. Ito daw ang naging libangan ng mga magulang ko nang mawala ako. Itong pinagkakaabalahan nila habang hinihintay ang pagbabalik ko dahil kailanman hindi sila naniniwalang patay na ako. Lalong-lalo na ang Kuya Nate. I'm the reason why he put up his business that aims to provide security services. Naniniwala siyang buhay ako, kaya hindi siya tumigil na hanapin ako. Sabi niya dama ng puso niya na nasa paligid lang ako. Mabuti na lang at hindi niya ako sinukuan. Nabanggit din ni Kuya na muntik pa daw maghiwalay ang mga magulang namin nung nawala ako. Dahil sinisisi nila ang isa't isa sa kawalan nila ng panahon sa amin ni Kuya. Kaya kahit anong pilit ko sa kanilang ihatid lang ako sa US at iwan na ako doon, ayaw nilang pumayag. Gusto daw nilang bumawi sa akin. Gusto nilang punan ng mga panahong nalayo ako sa kanila. I found out that I was 5 years old nung nakidnap ako. Just a week after we celebrated my 5th birthday. Kaya pala yun ang una kong naaalala. They did everything to trace me. Pero ang ban na ginamit nung kinuha ko'y sinunog at inabandona na. Kaya hindi nila mahanap ang mga sakay. The kidnappers left with no traces. All the CCTV footages were swiped out. Kaya nahirapan sila kuya na hanapin ako. Malinis ang pagkagawa sa plano. Doon ko nakonekta mga sinabi ng mga kapitbahay namin. Kaya pala iyak ako ng iyak nung dinala ko nila Chang doon. Kasi hindi ko pala sila kaano-ano. Tinatanong ko si kuya kung anong nangyari doon sa babaeng muntik nang bumaril sa akin. Sabi niya siya na daw ang bahala doon. Pati ang paghahanap kay Chong. Even about Stella and her family. Kuya didn't tell me what's their plan, including the Bilyarama.
But I know my family is planning something. Lalong-lalo na si Mom. Dahil iyak ito ng iyak sa tuwing naaalala niyang pinagdaanan ko sa kamay nila. Ang sabi ni Kuya, wag ko nang isipin ang tungkol sa kanila. Mas mabuti daw isipin ko kung anong mga gusto kong gawin, ang mga gusto kong marating, dahil handa silang suportahan ako sa anumang aking gustuhin. Pagkalabas ko ng hospital, dumiretso kami agad sa mansyon. Halos malula ako sa laki ng bahay namin. Kung dati feeling ko malaki na ang mansyon na pinagtatrabahuhan ko, mas malaki pa palang mansyon namin. Hindi basta-basta nakakapasok ang kahit sino sa dami ng security na itinalaga ni Kuya para magbantay sa amin. Kung sa dati kong trabaho madami kaming mga kasambahay, doble pa dito sa amin. Namamangha kong inilibot ang aking paningin sa paligid. Nakahilerang mga kasambahay at naiiyak na nakatingin sa akin. Welcome home, senyorita. Sabay-sabay nilang bati sa akin. Nanlaki pa ang mga mata ko dahil hindi ako sanay sa tawag nila sa akin. It's okay, princess. Masasanay ka rin. Bulong ni Kuya sa akin, sabay halik sa gilid ng ulo ko. Kuya Nate is the sweetest. He never changed. May isang lumapit sa akin at niyakap ako ng mahigpit. Natalia, alaga ko. Salamat Panginoon at buhay ka, anak. Naluluhang sabi nito sa akin. Ako to, si Yaya Minda. Akong nag-alaga sa'yo noon. Tumingin ako sa mukha niya. May edad na ito, gayon pa man pamilyar ang pagmumukha niya sa akin. Nagyakapan kami at humingi siya ng tawad sa akin. Sinabi niyang hindi siya umalis dito sa amin dahil kagaya ni Kuya Nate. Hinintay niyang pagbabalik ko. Lalo akong namangha pagkapasok ko nang makita ko kung gaano kadaming handa sa mesa. Daig pang may piyesta sa dami ng pagkaing nakahain. Bigla kong naalala si Nana. Hinding-hindi ko makakalimutan kung gaano nila ako tinanggap noon sa bahay ng mga amo namin. Pero pati sila kailangan kong kalimutan pansamantala para tuluyang maghilom ang puso ko. Tomorrow is our flight to US. My parents said I can stay there as long as I want. They will let me decide kung ano ang gusto kong gawin. Si Kuya Nate naman ay susunod sa amin after 2 weeks dahil nagkaroon siya ng biglaang emergency sa trabaho niya. He even explained to me the reason and apologized kung hindi siya makakasabay sa amin pag-alis, but I understand. It's his responsibility to fulfill the task that he signed out to. Biniro ko pa nga siya na baka ayaw ng girlfriend niyang sumama siya sa amin. But he said he don't have one. Kliyente niya lang daw yung babaeng tumawag sa kanya. But I saw how his eyes sparkled when he mentioned her name to me. Her name rang a bell though, but I couldn't remember where I had heard it before. Cristel Valderrama. It keeps repeating in my brain, pero hindi ko lang talaga matandaan. Sa buong linggo kong pananatili dito sa mansyon, unti-unti na akong nasasanay sa buhay ko ngayon. Ang layo-layo nito sa buhay na kinalakihan ko. Kung dati kailangan ko pang magbanat ng buto bago ako makakain, dito kahit wala akong gawin buong araw kayang ibigay ng mga magulang ko ang aking mga pangangailangan. Kahit higit pa, kung dati kailangan ko pang maglabada, ilang batsa pa ng damit ang kailangan kong kusitin. Kahit magkanda sugat-sugat pa ang mga kamay ko bago magkapera. Ngayon ibang-iba na. Lahat nakahain para sa akin. Kulang na lang paliguan at bihisan ako ng mga kasambahay namin. Minsan nga kapag naboboard ako, tumutulong ako sa kusina. Kahit sinasaway nila ako, hindi ako nagpapaawat. Sanay naman ako sa mga gawaing bahay. Pero sa dami ng katulong namin dito, halos wala na akong gawin. Natutuwa ako kapag tumatambay ako sa kusina. O di kaya nakikipagkwentuhan ako sa kanila. Noong una ramdam ko pang pagkailang nila sa akin, pero kalauna nakakapalagayang loob ko na rin sila. Ayokong isipin nila na mababa sila. Ayokong ipadama na iba sila sa amin. At higit sa lahat gusto kong ipadama sa kanila kung gaano kahalagang papel nila sa buhay namin. Na kung hindi dahil sa kanila, hindi magiging madali ang lahat para sa amin. I even suggested to mom and dad na pag-aralin ng sino mang gustong mag-aral. All expense paid. Parang scholarship sa kanila. Kapalit ng maayos nilang paninilbihan sa pamilya ko. Napansin ko kasing ang ibang kasambahay namin ay mga bata pa. Siguro kasing edad ko o mas matanda lang sa akin ng ilang taon. May isang kasambahay kami na magiging kasama namin doon. Her name is Adriana. Apo ni Yaya Minda. Wala na itong magulang dahil namatay ang mama niya nung pinanganak siya. At hindi din kilala ni Nanay Minda ang nakabuntis sa ina niya. She's the same age as me. Kaya parang nakarelate ako sa kwento ng buhay niya. Doon sa gawa-gawang istorya ni Chang tungkol sa ina ko. Nababaitan ako sa kanya kaya kinausap ko si na mom if pwede ko ba siyang isama. She's quiet and shy type.
Pero kapag kinakausap ko naman madaldal din ito. Mabuti na rin may kasama ako doon para hindi ako maboard. Siguro kapag nakapag-adjust na ako, kakausapin ko ulit sina mom na iwan na lang ako doon mag-isa. Are you sure about this, princess? Hindi ko na mabilang kung ilang ulit na akong tinanong ni kuya tungkol sa desisyon kong doong mamalagi sa States. Siguro dahil hindi siya makakasama agad sa amin, kaya hindi ito kampante. He even checked my belongings. Sabi niya pa konti lang ang dalhin kong mga gamit dahil doon na lang kami bibili. Unti-unti ko pang sinasanay ang sarili ko tungkol sa mga bagay na yan. After kong lumabas sa hospital, my personal shopper bought me everything I wanted. Mula sa damit, sapatos, sandals, bags at kung ano-ano pa. Pinapakita lang nila sa akin ang mga larawan at doon na ako pipili kung anong magugustuhan ko. Mom even suggested to have my own stylist pero sabi ko wag na. Hindi naman ako lalabas o dadalo ng party para may stylist pa. Mom is so classy. Despite her age, makikita mo talaga kung gaano ito kabanidosa sa mga gamit niya. She's like a fashion icon. Puro ternong mga damit, bag at sandals niya. She even showed me all her jewelries. Halos lahat ata ng mamahaling gamit na kay mom na. Sabi niya sa akin din naman daw mapupunta lahat ng yon. Even now I can use anything I want. Halos sakupin din ni mom ang isang floor ng mansyon namin sa dami ng gamit niya. Akala ko nga dati sa movie ko lang makikita ang mga ganito. Yun pala sarili kong ina ganito din. Yes, kuya. Don't worry about me. Kayang-kaya ko po ang sarili ko. Nakangiti kong sagot sa kanya. I heard him sigh, kaya yumakap ako sa kanya. Isama mo na lang kasi yung binabantayan mo dun sa States para hindi ka na mag-alala para sa akin. Biro ko sa kanya. Gusto kong tumawa ng malakas ng marahas itong tumingin sa akin na tila hindi makapaniwala sa suggestion ko sa kanya. Stop teasing me, Natalia. Aniya, kunwari seryoso pero alam kong kinikilig naman. Kita ko kung paano kumislap ang mga mata nito. Kahit hindi ko pabanggitin ang pangalan ng binabantayan niya. Hay nako kuya, kunwari ka pa. Alam ko naman type mo yung binabantayan mo eh. Kaya nga di mo maiwan-iwan eh. No, princess, no. Protesta nito sa akin. Kaya hindi ko na napigilang mapahalakak sa kanya. Over kasi yung reaksyon niya. Kaya napapaghalataan tuloy. It's okay kuya, I understand. Tsaka matanda ka na. Ngayong nandito na ako, pwede ka nang mag-asawa. Tumaas baba ang kilay ko sa kanya, kaya lalong nanlaki ang mga mata nito. Stop it, Natalia. Kung ano-anong lumalabas dyan sa bibig mo. Tsaka bawal. Bawal pa natin pag-usapan ng ganyang bagay. Lalo ka na, you're too young for that. Dadaan muna sa akin ang lahat ng manliligaw mo. Aniya sabay taas ng braso niya at pinagyayabang niya pa sa akin ang kamao niya. See this, princess? Hindi ako magdadalawang isip na ipatikim ito sa magkakamaling sakta ng princess ko. Biro nito, pero alam kong hindi ito magdadalawang isip na tutuhanin lahat ng mga sinabi niya. I love you, Kuya Nat-Nat. I hugged him tight and whispered, isama mo si Crystal sa States ha? Bago pa ito makaganti sa akin, tumakbo na ako palabas ng silid at pumunta na sa room ni na mom and dad. Dinig ko pang tinawag ako nito pero hindi na ako lumingon. Hanggang ngayon, pikon pa rin pala si kuya.